Mga kababayan, magandang araw po. Ranger Kidlat Vlog. Ito'y pinamagatan natin, ang umpisa natin is Weaponizing Justice. Detailed Analysis, Observation, Assessment. Dito nakikita natin ang mga tropa, ang mga opisyal ito na handang lumaban ayon sa Net25. Subalit, ano ba itong Weaponizing Justice? Ito po mga kababayan, kung makikita po natin, yung ating pakita dito is yung si Captain Dado Enrique na sinabi nga na kinasuhan ng isang pulis. Ano po mga kababayan? Pag-usapan natin si Sir Dado. Si Sir Dado, totoo, nag-resign siya nung siya'y kapitan pero lalabas na ang kanyang order na pagka-major. Nasabi niya na ito sa kanyang mga vlogs. At siya po ay nag-resign dahil sa kanyang prinsipyo. Prinsipyo po ang dahilan kung bakit siya nag-resign. At ngayon po ay bumabalik siya dahil din sa kanyang prinsipyo na ipaglaban ang taong bayan at ang ating bansa. So, anong sinabi nitong isang si Lorraine Marie? Sabi nga nito si Lorraine Marie, "The entire country is right behind you, Captain Dado. My heart pa dito. And thank you for courage, loyalty, and integrity. A grateful nation salutes you." Yes, we salute you, Sir Dado. Napakahusay at napakabuting tao nitong si Sir Dado. I was able to have that opportunity to be with him. Nakausap siya at nakasama siya and narinig natin ang lahat ng kanyang mga idea at ang kanyang mga adhikain sa buhay. Napakahusay at napakabuting tao. Dito, inaalay niya ang kanyang buhay, ang lahat ng sa kanya upang ipaglaban God, country, and family. Ganyan si Sir Dado. So, hindi lang naman si Sir Dado ang nagsalita dyan, pero bakit siya kinasuhan ng isang pulis? Abay, ang mga pulis dapat, ang trabaho po ng mga pulis ay dapat protektahan ang karapatan ng ating mamamayan sa ilalim ng saligang batas. Ano yung mga karapatan na yun? Isa na po doon yung freedom of expression, yung maglabas ng saloobin. Karapatang maglabas ng saloobin. Yun po ang ginawa ni Sir Dado. Pero bakit ngayon kinasuhan? Mukhang, ito, gusto siyang patahimikin? Tumatama ba ang katotohanan doon sa mga sinasabi ni Sir Dado? So yun po ang ating titingnan. At lumalabas po talaga na ganon. So lumabas din na yung pulis, nagmumukha na lang atakdog. Abay, lumalabas na mabuti siguro kung sasabihin natin nga, wolf in sheep's clothing, hindi Mabuti pa nga, social pa yung wolf Mukhang dito, ang lumalabas sa ating bansa, yung ginawa na yun is parang askal na lang na nagsusuot ng uniforme ng pulis. Naku po mga kababayan, hindi na kasi alam ang kanyang trabaho Dapat alamin nyo ang trabaho nyo. Nirespeto pa namin kayo, ay namin mention ang pangalan nyo dahil una, MUP tayo. Pero dapat, ayusin natin yung trabaho natin. Hindi po ninyo trabaho upang protektahan ang mga ganid at mga tiwali na politiko. Ang trabaho nyo po is to protect the people. Yung saligang batas, yung ating konstitusyon, kung anong nakapaloob doon. Ang ginagawa lang ni Sir Dado is maglabas ng kanyang saloobin, and that is within the ambit of his constitutional right. Bakit kinasuhan? So, yan po mga kababayan kung bakit nasabi natin na yung nagkaso, mga ganyang mga ugali, lumalabas na parang askal na lang na nagdadamit o nagsusuot ng uniforme ng pulis. Hindi naman maganda talaga. Sana ayusin natin yan. Ayaw nating magsalita ng ganon sa kapwa natin. Pero yun po ang ginagawa. Yun po ang lumalabas So, eto hindi lang naman si Sir Dado, Etong Net25 News. 8 out of 10 Filipinos handang lumaban upang ipagtanggol ang Pilipinas at ang teritoryo nito. So, lumalabas kung yun lang, anti-China lang talaga, anti-Chinese. Pero ang dapat sana dyan is 8 sa 10 Pilipino handang lumaban upang ipagtanggol ang mamamayan mula sa katiwalian at ang pang-aabuso ng mga politiko. Dapat ganun At Pilipinas at ang teritoryo nito, dapat ganun. Nawawala yung kulay blue dyan. So, lumalabas na aso-aso na lang itong ating mga nagtatrabaho sa ating ilang kapulisan. So, dito sumasakay ang administrasyon,
Dahil marami ang nalinlang sa naratibong patriotismo sa ilalim ng neo-colonial mentality. Yun po ang ating problema, mga kababayan. At tinitingnan, sinasabi, sino ang kalaban dito? Ayun, pinapalabas nila na internal external threat. Ang government bureaucracy at ang China narrative, anti-China narrative, ay ginagamit ito laban sa lahat ng kritiko ng administrasyon na pinapalabas as pro-Chinese forces or bloggers. Marami na ito noon eh. Lumabas na ito sa mga pahayagan, media. So, ngayon ang ginamit itong hustisya laban dito kay Serdado, which is not good. Alam naman natin 'yon. Hindi rin trabaho ng pulis na 'yon eh. Dapat ang DOJ kung ano man o sino ba, no? Hindi siya. Kasi ang trabaho niya is to protect the people and the state. At kung pwede sana, isa doon is it's to uphold the Constitution. At pag nag-uphold ka ng Constitution, irespeto mo ang kanyang freedom of expressions. So nagkaroon din po dito ng Armed Forces Senior and Junior Officers differing views. So nagkakaroon ito ng differing views ngayon. Isa ito sa mga nakita natin ng mga nakaraang mga araw. So dito, ayon kay Jason, sabi na basa lang natin, money-making fork barrel projects ng ating mga kagalang-galang na mga kongresista, ang pensyon and gratuity fund para sa mga empleyado ng gobyerno, kabilang na ang nasa AFP, ay binawasan ng 87.29 billion mula sa orihinal na alokasyon nito. Ang halagang ito ay isinama sa iba pang pinagkunan ng pondo at sa halip ay inilipat sa DPWH para suportahan ang mga proyekto sa flood control. Itong flood control, maraming kickbacks dito, nalaman naman natin yan. Sinabi na nga yan ni General Magalong, ni Mayor Benji, ni Sir Benji, no? Na isang crusader against corruption. AKAP at iba pang mga money-making pork barrel projects ng ating kagalang-galang na mga kongresista. Kagalang-galang ba talaga? Mga AFP at iba pang MUP pensioners. Sorry po sa inyo. Retired Major General Romeo Poques di umano ang nagsabi nito. Binasa lang natin. Ito naman sa Bunal, Pilipinas, silence should no longer be an option. Silence should no longer be an option here. Kailangan magsalita tayo. Otherwise, aabusuhin tayo ng aabusuhin. Mayor Benji Magalong. Yan, si Sir Benji. So, mga kababayan, kung makita natin, meron akong nakita sa isang chat group ng mga retired na sundalo. Ang iba sa kanilang mga classmate ay nasa active pa, no? Nakalagay doon na dahil sa kanilang desperasyon, no? Masyado silang desperate, yung desperado, may nagsabi doon na sasali na lang sila sa NPA, sila na lang ang mag-NPA para labanan itong corrupt na administrasyon. Sabi sa akin lang, no? Hindi naman ang gobyerno ang may kasalanan yan. It is the administration. Sino bang administration? Yung mga politikong binoboto na nilalagay dyan. Alam nyo naman paano sila nakarating dyan. Kung hindi sa pamamagitan ng pera, panloloko, panlilin lang sa taong bayan. And that is why, kung sa umpisa pa lang, sa election pa lang, magulo na, panloloko na, panlilin lang na, anong i-expect natin pag nandyan na sila sa posisyon? Walang kasalanan yung bureaucracy actually. Yun, ang mga bureaucracy, pakita natin mamaya kung anong nangyari, no? So, meron din doon sa chat group, nagsabi na wag sa NPA, sabi niya, baka pwede sa MILF na lang. So, mga kababayan, napupunta na po tayo sa hindi maganda. Kaya si Sir Dado, yan, pinaglaban niya yan, no? Lumaban siya ng squarely. So, dito, gusto natin rin ipaalala sa lahat na hindi po natin kalaban ang mga Chinese people. Kung meron man tayong nag-aano sa atin, ng bubuli sa atin, yon ay ang Chinese Communist Party, ang Chinese Coast Guard at ang People's Liberation Army. Kung titingnan natin, nandyan si Captain Conrado Yap, isang bayani natin ito sa World War II. Ganon din si Brigadier General Vicente Lim. Sila ay mga may Chinese descent. Mga Chinese descent ito. Ibig sabihin, may dugong Chinese ang kanilang mga ninuno. Malamang dito, naninirahan na dito at mga Pilipino na. So, Filipino-Chinese. So, hindi natin kalaban ang mga Chinese. Ang kalaban lang, ang nambubuli lang sa atin ay ang Chinese Communist Party, Chinese Coast Guard, at ang People's Liberation Army. At binubuli lang naman tayo din doon sa West Philippine Sea, sa EEZ. So, titingnan natin. Natin to. Sino ang tunay na kalaban? So, itong alamin natin. Bakit tayo umabot sa ganito? So, wag tayong padalos-dalos na magkaso-kaso ng tumutulong na lumalaban para sa taong bayan, bigla nating nag-asta tayong attack dogs. Hindi maganda 'yon.
So dito, etong tunay na kalaban, no? Ang tunay na kalaban ay ang the three giant syndicates. May plan C ito ngayon. So, panoorin po natin mabuti mga bayan, no? Sino-sino itong three giant syndicates? Ayan, ang political syndicates, ideological syndicates, at bad capitalist syndicates. Sila yung three giant syndicates. Bakit nasabi natin ito? Dito sa political syndicate, political dynasties, cronyism, political parties, nung nakaraang administrasyon ni former President Duterte, hindi po nakapagkulimbat ang mga ito. Hindi nakanakaw. 10 to 15% lang di umano ang kickbacks doon noon. Kaya ang laki ng lugi ng mga ito ay gutom na gutom. Kaya nga ngayon kung makita nyo, halos walang hiya na kung mangulimbat at magwaldas ng pera ng bayan. So nakita nyo na. Etong political syndicate na ito. Dito sa ideological syndicate, etong nasa gitna. Kung maalala nyo, etong CPP, NPA, NDF, halos maubos na ito dahil sa kahusayan ng ating NTF-ELCAC. No? So mabuhay ang ating mga taga-NTF-ELCAC. Mabuhay po kayo mga ma'am sirs dyan sa NTF-ELCAC. Ipagpatuloy nyo po ang inyong mga ginagawa. Protektahan nyo po ang ating mga mamamayan at ang ating estado. At i-uphold po natin ang ating konstitusyon. So dito sa elitism, nandyan yan. Di ba? Nakita na naman natin yan. No? So, nagka-ano na ito eh. Kung nakita nyo yung nagkaroon ng rally nung nakaraan lang ng ng pro-impeachment di umano yun ni Vice President. Abay, nagkasama itong CPP, NDF at sakang elitism. Nakita natin doon mga elitis. So, kasama na rin yung iba pa. So, caliphate, alam natin ang nangyari doon sa Marawi, yung sa mga terrorist ng mga time na yon na kinalaban ni President Duterte. So, galit din ang mga ito. Dito sa bad capitalist, yung oligarchs, kung maalala nyo mga kababayan, yung mga hindi nagbabayad ng buwis by the billions, nagbayad, natakot doon kay President Duterte. At yung drugs, alam natin nangyari dyan sa drugs. Nagkaroon ng drug war. Kaya nga halos mawala na itong droga dito sa ating sistema. Pero ayun, bumalik ulit. So hoarders, smugglers. So kung makikita nyo, ang lahat ng tatlong ito ay ang tunay na kalaban ng ating mga mamamayan at ng ating estado. Pero nandyan na sila ngayon. Nandyan sila sa politika, nandyan sila sa gobyerno. Yun yung masaklap kasi pinapasok natin sila sa gobyerno upang gamitin ang ating bürokrasya laban sa mamamayan. At doon, sa former president na talaga namang lumaban para sa atin. Isinakripisyo ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya para sa tunay na serbisyo publiko. Tingnan natin dito, anong ginawa ng mga ito? So nagkaroon ito sila ng game plan. Pinakita na natin ito noon Ang pugante, yung sa KOJC, natakpan ang pulburon, bangag, lotto issue. No? Ang NTF-ELCAC program sa SMNI, nasakripisyo ito. So wala na ngayon. Sayang, Alice in the Farmland, yung POGO, no? Yung WPS political blunder. Ipakita natin ito mamaya. Incompetence. So PH may become a battleground. So eto ngayon ang delikado dyan sa Plan C. Probable cause kay PRRD. So natakpan nito ang corruption. Pero pag nangyari ito, makikita ngayon kung sino ang may influence over the military. Destroy Dutertes and then Shen. Paano? So court influence. Hindi natin sinasabi na kaya nilang influensyahan ang court. Pero syempre, pag inilapit nila doon, who knows? Hindi na natin alam kung anong mangyari. So tingnan na lang. Fourth is the immunity from suit ni BP at saka yung impeachment. At ang most dangerous course of action nila dyan, most dangerous COA, is yung WPS. Mukhang mga kababayan ay pinagsasama-sama na nila ito ngayon para lang sa survival ng mga political leaders na yan. Naku, sana yung mga nasa bureaucracy, mag-isip-isip naman kayo mga mamsers. Hindi po kayo nandyan para protektahan ang interest ng political survival ng mga politiko na nandyan. Nandyan po kayo para pagsilbihan ang taong bayan at ang ating bansa. So anong natakpan dyan? PhilHealth Fund, yung Maharlika Investment Fund, flood control, PDIC, yung gold na bininta, yung mga insertions at iba pa. So ang dami pa niyan So natakpan na yan. So lumalabas dito na parang ginugusto talaga nitong mga taong ito na magkaroon ng anarchy at ginagamit nila yung power of money. At ang money na yan ay ang taxes natin at ang ating mga contributions. Makikita natin yan mamaya. So pag nagkagulo, automatic, makapag-declare sila ng martial law. Hindi nila tayo pwedeng takutin dyan. Yun yung sinasabi ni Sir Dado, na hindi tayo pwedeng takutin dyan because he will undeclare it, which is right. Karapatan natin yun. Bakit itong mga magnanakaw, mga tiwali,
ang mag-declare pa ng martial law. So, budget, illegal insertions, o yan na ipakita natin mamaya yan, countenancing corruptions, at manatili sila sa power. So, yan dalawa na yan ang pinakadelikado ngayon, ang 3 and 4 at ang 5 na game plan o senaryo. So, ang mangyayari dyan, kung tuloy-tuloy yan, sabi nga mismo ng iba pang mga eksperto, is mapupunta tayo sa bankruptcy, mga kababayan. Magkaroon ng chaos, hunger, looting, anarchy, and worst case scenario is civil war. Pero mga kababayan, hindi na tayo dapat tumabot doon sa civil war. Lugi tayo doon eh. So anong pwedeng dyan, no? Tingnan natin, adversary, easy invasion, forward edge of battle area, battleground na lang tayo, and then vassal states. Then communism na tayo later on, kung pumasok ang Chinese Communist Party rito, ibibigay yan sa mga CPP, NPA, NDF. Magkaroon ng reorganization and purging itong mga NPA. Sinong kakatayin? Siyempre, mga sundalo at mga dating sundalo, mga pulis. Then magiging communist state na. At pag nangyari yon, ang mananalo dito is ang ideological syndicate. Yung CPP, NPA, NDF, elitism at ang caliphate. So, gusto nyo ba yan mangyari, mga kababayan? Siyempre, ayaw natin mangyari yan. So, pag hindi tayo magkaisa upang labanan ang 3Gs, the 3 giant syndicates, political syndicate, ideological syndicate, bad capitalist syndicate, lagi na lang tayong aapihin ng mga yan. Biktimahin at ilagay ang ating mga buhay at ari-arian sa mga mayayaman. Kayo po, mga negosyante, kailangan na nating magkaisa. Suportahan nyo po kami sa pamamagitan ng logistical support. Kasi hindi tayo pwede mag-mobilize kung wala yan. Hayaan na lang ba natin na ganyanin na lang tayo ng mga yan? Ilagay ang ating mga buhay at ari-arian sa peligro dahil sa karuwagan o indecisiveness natin? Panay lang kayo manifesto, panay lang kayo salita dyan, pero wala tayong konkretong ginagawa. Si Sir Dado, at least meron siyang organization. Kulang nga lang yun sa support. Kayo, sa mga negosyante, dyan sa ating mga taga-simbahan, suportahan po natin ito. Kung talagang kayo ang moral compass namin dyan sa simbahan, tulungan nyo kami na magkaisa at magkaroon ng boses upang labanan itong 3Gs, the 3 giant syndicates na nandyan ngayon sa gobyerno. So, mga kababayan, Rainier Kidlat Vlog, Retired Soldiers Detailed Analysis Observation Assessment. Ito pong nakita natin dito, mga paningit sa 2025 budget. Ito po yung pinagagawa ngayon ng administrasyon at ng Kongreso, ng House. Nagkaroon umano ng secret consultation dyan. Then yung PhilHealth na zero budget, diniscuss ito ng isang mabuting, napakahusay na professor, si Prof. Cielo Magno. Mas maraming pork barrel, kaya nagkaroon ng protesta itong makakaliwang grupo. One step closer to bankruptcy, ayon sa International Monetary Fund, dahil sa Marlica Investment Fund yung pera ng Land Bank. At dito naman, sa isa pang balita is yung tigil putukan o ceasefire with the CPP, NPA, NDF na hindi sinasang-ayunan ng Department of National Defense at ng Armed Forces. At syempre, China criticizes Philippines over US-made Typhoon missile. So, meron tayong girian dyan ngayon. So, parang nagkalabo-labo na ito lahat At ang last dito, yung mga retiradong opisyal ng militar at PNP, kasama na yung mga PMAers, PNPA, yung mga UP Vanguards, nagpadala ng open letter na manifesto upang i-request dito kay PBBM na ibalik yung NEP, yung budget ng 2025 budget, ibalik sa BICAM para ayusin kasi maraming unconstitutional. Pero alam nyo bang ginawa ni BBM? Inisnab niya ang mga bagay na yon. In fact, gumawa siya ng line dito di umano na first time na ginawa niya. Sa 2 taon na ginawa niya, wala siyang ginawang ganon. Nasilip siya ngayon. So, nag-line bito di umano itong si PBBM. Pero ang nangyari ay inisnab niya lahat yan. So nagkaroon pa yan clergy for good governance. Yung mga obispo, pari, pero to no amount. Isnab lang, walang kwenta yon. So ang nangyari, yung Makati Business Club, yung iba doon nagsalita na rin. Pero pinakinggan ba? Wala. Wala talaga. So ang nangyari, ang INC din, nagrally din, almost million. Pero ang nangyari, tinanggal yung isang croc doon sa house, pinalitan di umano ng ibang crocs. Nako, parang ginagago talaga tayo ng gusto. No? So, sa lahat ng yan, si Vice President Sara Duterte ay patuloy naman na namamayagpag ang kanyang trust and approval rating. Ito yung kasi gusto nila pabagsakin So, lumalabas mga kabayan, ito ay lalong umiinit ng umiinit. At nakikita natin,
si PBBM at ang mga alipores niya ay nagtatago sa likod ng anti-Duterte issues. Nagtatago, di ba? Si PBBM ba at mga alipores niya ay nagtatago sa likod ng anti-Duterte issues? Pangalawa, anti-China narrative. At pangatlo, taking advantage sa neo-colonial mentality ng mga Pinoy. Titingnan po natin mga kababayan. Ito po, ang mga possible offenses nitong si PBBM at ng kanyang administrasyon. Violation of the Constitution. Countenancing illegal insertions. 2 beses yun, ng 2023 and 2024. Marami pong illegal insertions doon pero pinirmahan niya at inaprubahan niya. That is a violation, gross violation of the Constitution. Allowing brazen corruptions without investigations. Anong tawag doon? Trabaho mo na imbestigahan yan. Trabaho mo na protektahan ang ating kaangkaban ng bayan. Pero anong ginawa? Wala. Hinayaan lang. Pinagtatakpan pa yata. Signing an unconstitutional budget ng year 2025, yan na nga ang sinasabi natin. So, meron na isa, pangalawa, graft and corruption, lavish spending, yung duran-duran, no? Yung parties na mga ginagawa nila dyan, ang lavish spending sobra-sobra, at saka yung mga iba pa na sasakay lang di umano ng eroplano, may mga flowers pa na nakalagay para mga monarchy. Diyos ko po, ano ba yan? 3, betrayal of public trust. Bakit? Hindi kaya they are conniving with foreign politicians to play the role as proxy in WPS? Kung maalala nyo nung November 4, makikita nyo yan mamaya, no? November 4, nagkaroon sila ng MILEX, military exercises doon sa West Philippine Sea. Although atin yan, ang timing ay talaga namang very malicious. Lumalabas very malicious yun kasi 2 days na lang, presidential election ng US. Ano ba yan? Gusto nyo ba nilang sabotahin yung election para hindi manalo si President Trump? Yun ba ang gusto nila? Kasi hanggang ngayon makita nyo, they are putting the lives of 119 million Filipinos in danger. Nilalagay ba nila? Handa ba nilang ilagay ang buhay ng 119 Filipinos in danger in the guise of protecting our exclusive economic zone na di umano ay pinoprotektahan nila ang ating exclusive economic zone? Kaya nakipagirian sila dyan? Hindi naman sinasabing huwag. Pero ang sinasabi natin yung timing. Talagang lumalabas na parang malisyoso. So, ipagpalit ang seguridad ng buhay ng 119 million Filipinos para sa political survival nila? Ano yan? So, hindi ba yan betrayal of public trust? So, mga kababayan, kayo dyan sa gobyerno, imbes na kasuhan nyo ang mga tao na nagsasalita, tignan nyo muna kung anong offense ng inyong mga amo. Kayo mga aso dyan, mga askal, nitong mga politiko na yan. Hindi na namin kayo tinitingnan ng mga opisyal, mga askal na kayo. Bakit? Hindi nyo ginagawa ng tamang trabaho nyo. You are there. Pera ng taong bayan ang binabayad sa sahod nyo. Bakit dito kayo naninilbihan dyan sa amo nyo na ang daming offense? Kaya sana, maintindihan nyo. Hindi basta-basta na magkaso-kaso kayo ng ganyan. You are curtailing their freedom of expression. Sa dami ng offense nito, sinong hindi magsalita? Kung walang offense yan, magsalita ba kami? Hindi. We will enjoy our lives. Napakahirap kayang gagawa ng ganito at magsalita just because we want to do it for God, country, and family. Kasi kung wala tayong kakayahan na protektahan ang ating pamilya, hindi rin natin maprotektahan ang ating bansa. So, tingnan nyo po yan, mga kababayan. So, ang tanong natin kanina, si PBBM at Alipores nagtatago sa likod ng anti-Duterte issues, anti-China narrative, at taking advantage sa neo-colonial mentality ng mga Pinoy? Sasagutin po yan. Tingnan natin. So, ito po ang sequence ng ating presentation. Mga kababayan, lahat po yan, DOA po yan. Detailed Analysis, Observation, Assessment. Background ng FGF, yung the West Philippine Sea fiasco, at yung socio-political exploitation. Tingnan natin to. So, ayan, palipad na. And of course, ito, Transforces, the threat and risk assessment on national security situation from open reports of current event sources. Hindi po ito basta-basta theoretical. Ito po ay mga reports na ipakita na sa media.
So ang nangyari dito, na-report na ito, these are real events na nangyari. Pero hindi po kasi ninyo ito mailagay lahat sa inyong isip ng minsanan. And that is why we make it this way, para sa isang panoorin nyo lang, nakita nyo lahat ang kanilang kabulastugan, ang lahat ng katiwalian na kanilang pinagagawa at kabulastugan. Kasi alam nila, the mind of human being ay hindi kayang kahit gaano ka pa husay ang isip mo na photographic memory, yung memory recall niyan is talagang mahirap. And that is why we do this, para makita nyo in a memory recall. So tingnan nyo, detailed analysis, observation, assessment. Again, so Filipino guerrilla forces, anong stance nito? Kung makita nyo, yun dyan ang China at ang Pilipinas. Tayong target dyan sa nangyari dyan is 251 Chinese vessels na mataan sa West Philippine Sea. Napakaraming naitala sa Escoda Shoal. So nagkaroon sa Escoda Shoal. And that's why tiningnan natin ang ating sitwasyon. Yung Philippine Security Forces, Armed Forces, Police, Coast Guard at iba pang mga security forces, no? Sila yung first line of defense natin. Pero nakita natin na kukunti yan kung i-compare natin sa China. And that's why we also have our reservists or laang kawal. Itong mga laang kawal is kulang ang suporta nito talaga mula sa gobyerno. Pero nagsasakripisyo ang mga ito. And that is why, sa pagkakaalam ko, itong laang kawal ay nagkaroon na rin ng kanilang sariling party list. Karapatan din lang nila. Bakit? Syempre, ang mga makakaliwa nga, ang mga kriminal nga dyan, mga makakaliwa at kung anong mga dyan, nandyan sa Kongreso, tumatanggap ng pera mula sa bayan. Ang laang kawal pa kaya na naninilbihan sa ating bayan, sa ating mga Pilipino? Kaya nararapat lang na yan, gagawa din sila ng sarili lang laang kawal party list. 149 yata yung nila number, no? Dito, dahil doon, nakita natin noon na ang gera sa Ukraine, ang first line of defense nila, ang kanilang security forces, ay nagkalagasan ito. Maraming nalagas. At nilagay nila ang kanilang reserve force, ang reservists, ang laang kawal nila. So marami din ang nalagas. And that is why lately, inilagay nila ang kanilang mga bilanggo o mga preso. So nangyari yun mga kababayan. Hindi po maganda yon. And that is why dito sa atin, may isang napakatalino at mahusay na guerrillero. Walang iba kundi si Sir Dado Enrique. Filipino Guerrilla Forces. Siya ngayon ang kinikilalang supremo nito dahil siya ang founder. Ano ang purpose niya? Is yun, para suportahan ang ating security forces, the Armed Forces of the Philippines in case of war, suportahan ang ating mga laang kawal in case of war. Yun yung initial na nangyari dyan. At ito po ang naging prinsipyo nito. Filipino Guerrilla Forces for God, Country, and Family. Protector of Filipino families and communities. We renounce war, but we are preparing for it. And should it be declared upon us, we will fight to preserve our country, culture, and Filipino way of life. No to war, yes to preparedness. So kung makikita nyo, napakaganda ng adhikain. And that is why kami, suportado namin talaga ito. So tingnan nyo, ang nangyari kasi dyan, yun na yung sinabi natin kanina, alleged sinister attempts noong MILEC 04/11/2024 could have resulted to heightened tensions 2 days before the US election and could have altered the result of 2024 US election. Ano ito? Parang may gustong suportahan doon sa US. Bakit tayo makialam sa US elections? Alam naman natin na apektado si US dyan dahil meron silang EDCA sites dito. So anong ibig nyong sabihin? Yun na nga ang tanong . Ano ba ang inyong intensyon? Lumalabas na napaka malisyoso. So, yan mga kababayan, kailangan nyong makita kung anong malicious na ginagawa dyan. So, ang nangyari, si Guerrilla Forces, gumawa naman ng panibagong, nag-adjust, ginawa yung external stance, FGF external stance or role. Diyan is to protect Filipino families and communities, which is self-reliance at the same time, no? Non-proxy stance, yung walang pinapabor, hindi tayo nagpo-proxy sa China ba o sa US, wala. Pro-Filipino tayo. Hindi rin natin pwedeng kalabanin si US dahil sila ay ating alyado. Hindi rin natin kalabanin si China kasi, si China is one of our neighbors dito sa South China Sea. Binubuli tayo, pero hindi naman ibig sabihin nun, talagang makipaggera na tayo ng todo. Depende yan. Makikita kung anong approach. Kasi makikita nyo mamaya, panahon ni President Duterte, wala naman tayo naging problema. So eto, independent foreign policy, yun ang gusto nating suportahan sa FGF. At dahil dyan, nagkaroon ng FGF organizational structure.
At ang organizational structure na yan ay nakadepende doon, naka-align doon sa external stance. So mayroon tayong regional commands, provincial commands, city, municipality, and barangay commands. So yun. Ang commands na yan, kumbaga revolutionary in nature dahil nga pinaghandaan natin in case of foreign invasion. Hindi para sa anti-government, hindi. Kinaklaro ko hindi yan ang gusto ni Sir Dado noon. Ang gusto niya is suportahan ang Philippine Security Forces sa pamamagitan ng ating puwersa sa Filipino Guerrilla Forces. So, kaya may RECOMS, PROCOMS, CMBCOMS. Subalit mga kababayan, nakita din natin na nagkaroon ng corruption, insertions, flood control, yung mga abuses na pinapakulong lang ang ating mga MUP, si Colonel Grijaldo, si General Villanueva, kung sino-sino pa, no? Ang Resolution 10, ang SSS, GSIS, PDIC, Maharlika Investment Fund, at saka PhilHealth. Yung mga pondo nito, wala na, hindi natin nakikita. Walang transparency. Saan na ba yun? So hanggang ngayon, hindi nila maipakita sa atin ang gold reserves. At syempre yung budget 2025 na napaka-unconstitutional noon. So lahat ito, napakaraming offense. And that is why, sa sobrang yung parang na-dismaya si Sir Dado, gumawa ulit si Filipino Guerrilla Forces ng panibagong nag-adjust tayo ng another stance. Internal naman. So FGF internal stance or role na gusto ng FGF, no? Anti-corruption na ngayon. And then anti-abusive politicians at protector of constitution. Kasi gusto nila itong baguhin at gusto nilang manatili sa power. And that is why si Sir Dado at ang Filipino Guerrilla Forces is nag-adjust din. So ang nangyari, dahil meron tayong panibagong stance sa internal, eto naman ang FGF organizational structure natin dyan. Ang People's Party for National Socialist Capitalism. Nandyan sa ilalim niya yung STRATCOMCEN or the Strategic Command Center or Communication Centers. Diyan ang ating head ng ating na tinatawag natin na STRATCOMCEN, ang head ng International Strategic Command Centers ay si Doktora Mary Angela Moore. No? Siya po ang nangunguna diyan doon sa ating international tinatawag na counterpart. At nandyan din si Miss Jonalyn Kelly, Ma'am Jonalyn, and then si Ma'am Bessie and Sir Alan. So, kumusta po kayo dyan? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Mga kababayan, mga Filipino Guerrilla Forces, sila po ang nasa likod niya ng mga strategic command centers. So, dito naman sa ating mga tinatawag nating nasa mga OFWs, nasa ibang bansa, ang commanders naman dyan, kumbaga ang parang Guerrilla 1 or sa is G1 is si Kevin Duldulao, Commander Kevin Duldulao. So, kumusta ka na dyan, Commander Kevin? At syempre, dito naman sa loob, sa ating bansa, yun walang iba, kundi si G1, Commander Regis Sioco. So, may number po siya dyan mamaya, ipakita po natin, no, mga kababayan. So, yan po ang mga nangyayari dyan. Sa Region 4A, si Commander Romy Sacparam, nandyan din ang mga iba pang mga commanders tulad ni Sansan Blue, ni Commander Nads Alarba, syempre, yung mga kaibigan natin dyan, mga kaibigan na nandito sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, hindi ko na ma-mention ang lahat ng inyong mga pangalan, no? So, paisa-isa na lang. So, yun lang sa STRATCOMCEN. Kumusta po kayo dyan? Sana tuloy-tuloy lang at maraming salamat, Ma'am Mary, Dr. Mary Angela, Ma'am Jonalyn, Ma'am Bessie, and Sir Alan. Sana pwede kayong masamahan ni Sir Orlando Sabala. From Australia po siya at napakahusay din po yan si Sir Orlando Sabala. So, eto, ang katanungan, maraming nagtatanong kung sinong pwedeng sumali dito sa Filipino Guerrilla Forces. Especially dito sa People's Party for National Socialist Capitalism. Of course, nandyan ang religious sector. Bakit? Dahil sila ang magbibigay sa atin ng tinatawag nating moral compass. Yung mga artists, actor, actresses, marami sa kanila may training na yan at matataas na ang mga trainings nila at ang kanilang mga educations. We need them. Kasali sila dito dahil taxpayer sila at contributors. Media, SOCMED,
siyempre ang ating business sector. Dahil dito tayo umaasa sa ating ekonomiya. And that is why sana ang mga businessmen, magkaisa na po tayo. You reach out because ang mga tulad namin is wala naman kaming kakayahan. Kayo ang may kakayahan. And that is why kung gusto nating ayusin ang ating bansa, it will start from you, religious sector and business sector. You can call us, we can help you, we can help each other to protect the Filipino families and our country. At alam nyo ba, business sector, kung magkagera, kayo ang lugi dahil ang inyong mga asset, ang inyong mga property ang magigiba dyan sa mga missiles. So, it's up to you. Kung ayaw nyong ayusin, sige, mag-solo kayo. Magkanya-kanya tayo. So, that's what we are talking about, no? OFW, ang FGF, Filipino Guerrilla Forces, mga OFWs, ang ating modern day heroes. Ang FGF, makabagong bayani dito sa ating bansa. So, titingnan natin, mga security guards and private employees, farmers, fishermen, traders, yung mga magsasaka, mangingisda, mga traders, mga ngalakal, no? Laang kawal, itong mga laang kawal is, ito talagang kailangan nila ng suporta. Dahil una, nakita natin, itong mga laang kawal natin is matagal nang sumusuporta at tumutulong sa ating mga kanayunan at mga bayan-bayan. Mga BHW, ganun din. Medical dental workers, teachers, academs. So, mga academs po, yung mga magagaling katulad nila Prof. Shelo Magno, sila Prof. Sana mag-take sides kayo sa tama. Wag naman yun sa mga politiko na alam nating maling-mali na. Ipakita naman natin kung anong pinagagawa nila eh. Pero meron pa rin mga academs na mga nandyan pa rin, sumusuporta pa rin. Which is wrong. Lumalabas po na pera-pera lang tayo. Kasi, if you are for the Filipino people, if you are for the right stance, if doon kayo sa tama at mabuti, alam nyo na hindi kayo mag-cooperate dyan. Sabi nga ni Justice Carpio nalimutan ko kung ano yung sinabi niya doon. It's about cooperating with the evil. Hindi maganda if you cooperate with evil na you are doing nothing. So, all government workers, barangay workers, no? TODA, JODA, and other labor groups, MUPs, retired and active survivor dependents, court agents and employees, all engineers, IT sector, all rebel returnees, MI, MN, NPA, basta all rebel returnees, no? LGBTQ, senior, single parent, women's org, indigenous people, student, youth, all employed and unemployed, no? 18 years old and above. So meron po tayong nakasama dyan na sa ating grupo, hindi po tayo namimili. May mga kasama po tayo na 83 years old. Meron din tayong kasamang PWD at napakatalino nila, ang gagaling. And that is why, eto pong Filipino Guerrilla Forces ay para sa lahat, no? Maliban na lang dito sa naninira sa atin yung mga politiko na ginagago tayo, which is not good. So, pagtulungan natin ito mga kabayan. So, ito yung proposed vision natin. Secured and Prosperous Filipino Families 2025 onwards. At ang mission natin is, proposed mission is protect Filipino families with economic prosperity. Dahil hindi mo naman maprotektahan yan kung hindi mo ipagandahi true economic prosperity. Anong kakainin yan? Ligtas nga tayo, wala naman tayong makain, magpapatayan din tayo dito. So that's why People's Party for National Socialist Capitalism, no? Socialist Capitalism, protect Filipino families with economic prosperity. So na-align natin doon. So tingnan nyo po, ito po yung Socialist Capitalism Principle. Socialist form of governance, yung forma ng gobyerno para sa istriktong implementation ng equal protection of the people sa ilalim ng rule of law and government social services, edukasyon, medical, social security, yung pensyon, justice, hustisya, technology, impormasyon, equitable livelihood income, yung pagkakitaan, trabaho, religions, dahil ito yung ating moral compass, civil rights at LGBTQ, among others. Institute laws that firmly curb corruption in any form in all sectors of society. Kasi itong pumapatay sa atin Channel all government programs and projects to the churches. Dahil hindi ito mga corrupt, people's co-op and associations, youth, women's, seniors, PWD, and other organizations. Kung ma-channel natin dyan, kikita sila. It will increase people's income and spending power. Ibig sabihin, tataas ang kanilang income, tataas din ang kanilang spending power. Kung ganon, pabilisan nito ang economic activity sa mga komunidad at sa buong bansa. So, lumalabas na gumagaan ang buhay ng ating mga mamamayan
kumikita ang ating mga negosyante dahil umiikot ang ekonomiya, at syempre, kumikita din ang pamahalaan. So that's win-win to all, to protect the interests of the people and the state. Kasi ngayon, napupunta lang ang pera sa mga bulsa ng mga politiko, natutulog doon, nagpayaman ng payaman. Parang gusto yatang lumipad, papuntang Bikini Island at magbikini-bikini doon. Kayo ha? Sige, eto. Capitalism for the protection of legitimate businesses. MSMEs, no? Micro, Small, Medium Entrepreneurs. Ito yung prinsipyo natin sa capitalism. Protektahan natin ang mga legitimate businesses. Micro, Small, and Medium Entrepreneurs, big corporations, foreign investors, yung mga mamumuhunan, among others, para masiguro na abundansya tayo at prosperity ang mangyayari sa ating bansa sa pamamagitan ng pagtukoy at pagkonsulta sa mga business sector sa mga bagay-bagay na tungkol sa regulation at deregulation laws, no? Lalong-lalo na sa mga pangunahing bilihin na direktang nakakaapekto sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan, survival of our people. So eradicate corruption on permits and red tapes. Kailangan wala na itong corruption sa permits and red tapes. Ang mga red tapes dito sa permit. Dapat maayos ito. Grant merits, magbigay tayo ng mga merito sa mga negosyong nagbibigay ng corporate social responsibilities sa ating mga kababayan. At suportahan natin ang mga negosyo sa panahon ng economic or financial crisis. Hindi yung pabayaan na lang natin sila. Nung mga panahon na kailangan natin ng nagbibigay sila sa atin ng tulong, pinaikot nila, tinulungan nila ang ekonomiya natin. Tapos pagdating ng economic or financial crisis, pababayaan natin sila. That's not good. Iyon yung sinasabi natin kasi nagkakanya-kanya tayo. Dito sa socialist capitalism, we will join each other. Win-win tayo lagi. Kung sinong nasa baba, hilain pataas. Hindi tayo dapat nag-iiwanan. So dahil pinasilong nyo kami sa panahon ng tag-init, papayungan din namin kayo sa panahon ng tag-ulan. Yun dapat ang prinsipyo natin bilang isang bansa. Two different entities working together hand in hand toward peace, progress, and prosperity for the Filipino people. Dito kasi ang problema dyan sa gobyerno, ang nilalagay nila dyan, puro cronyism. Puro cronies. Hindi na yung mga putting the right people on the right job. Kasi kung ang nilagay dyan sa gobyerno, katulad ni Sir Dado, nako, ang ganda. Ang ganda sana ng tagbo, pero hindi Ang nilagay nila dyan, yung mga parang askals Puro askals halos na lang Hindi naman lahat hindi ko pinamaliit. Pero sa mga ginagawa nila, yun ang lumalabas. Sa West Philippine Seas fiasco, internal and external DOA. So makikita nyo dito kung anong fiasco ito. So in previous administration, alam ko na ipakita ko na ito noon, pero binabalik ko para ma-refresh ulit ang inyong mind sa minsanan na istoryang ito. No? Previous administration, former President Rodrigo Roa Duterte. Current administration, PBBM. So, policy action intent result, ganon din sa kabila, policy action intent result. Dito kay FPRRD, kay former President Duterte, bilateral talks ang kanyang ginamit. Ang purpose niya o intent niya is mapabagal yung conflict o tensions diyan sa West Philippine Sea. Ang resulta, hindi naging agresibo si Chinese Coast Guard. Pero dito naman sa kabila, kay PBBM, assertive action ang ginamit niyang policy. Ang purpose niya, ang intent niya is exclusive economic zone active defense. Pero parang ginamit lang ito para sa political survival Ang nangyari, naging agresibo si China. Pogo, dito sa kabila, sa number 2, sa policy action ni FPRRD, Pogo, ang kanyang purpose or intent is to generate income, magkaroon ng income, makakuha ng maraming income. So ang resulta, nagkumpiyansa si CCP, no? Kasi mag-generate lang pala ng income. Pero dito sa kabila, kay PBBM, panahon niya, ang Pogo, knockdown niya. Sinabi niya, spying ito, at knockdown niya ito ngayon. So, ang masaklap doon, wala naman nahuli kahit isang spy. Yun na nga ang problema nagbibintang tayo kaagad, tapos wala naman tayo nahuli. Kung kami lang gusto naming mahuli yan, kasi ayaw natin magkaroon ng spy dito sa loob ng ating bansa. So, ang nangyari, si CCP na alerto. Security posture dito kay FPRRD. Security posture niya is, ang intent at purpose niya is preparation, makapaghanda. So, anong hinahanda niya? Para maarmasan o ma-equip yung armed forces at ang ating Coast Guard. Samantalang dito kay PBBM, ang security posture niya is comprehensive archipelagic defense concept. At dito, nagalit si China kasi nag-deploy tayo ng mga tropa medyo malapit doon sa Taiwan. So, kung makikita nyo, parang dito sa current administration kay PBBM, parang pinaghahandaan talaga natin ang gera.
Okay naman, maganda. Kung titingnan mo mabuti, mas magandang paghahanda ng giyera nandito kay FPRRD. Hindi halata. Dito ngayon, kahit anong paghahanda mo, kung wala kang air defense and everything, wala. Para ka lang, nako, makita nyo mamaya, walang kakwenta-kwenta talaga. Ally protection. So, dito, ang intent and purpose ni FPRRD to acquire advanced military hardware from our allies to become part of our protection. Kaya ang ginawa niya is bases rin, yung parentahan sana ang mga bases ng EDCA sites. Pero, dahil paalis na siya, hindi na ito natuloy. Pero pinagbigyan sana ito ng US. Nagbigay na sila ng shortlist noon, sila Biden. So, ang nangyari ngayon, ganun, hindi natuloy dahil tapos na ang kanyang administrasyon. So, tapos na ang kanyang termino. Dito kay PBBM, the same, allies, land protection, increase EDCA sites. So yun, tingnan mo ha, panggera talaga. Tingnan nyo mabuti, panggera talaga. Increase EDCA sites. Naalarma si China dito. 'Di ba? Yung pinakita natin kanya sa picture na Typhoon missiles. Wala namang problema. Kung maalarma o magalit si China, oo, wala tayong pakialam doon. Pero sana, yung ginagawa natin is katulad nitong kay FPRRD na satel ba? Ito, parang bara-bara. Tapos, tingnan natin, kaya ba natin? Sino ang ipapagkanulo nyo dyan? 'Di ba, kaming mga Pilipino? Tapos nagagalit pa kayo sa Filipino Guerrilla Forces kay Serdado? Hello, mag-isip-isip naman kayo, no? So dito sa kabila, economic security kay FPRRD. Sa economic and security dito, eto yun. Ang ginawa ni FPRRD at ang kanyang grupo is bomb shelter. Kasi wala tayo nito eh. Ang bomb shelter kasi pag lumampas ang aerial attack, missile attack mula sa kalaban, papasok dito, meron tayong first line of defense, second line of defense, and last line of defense. Yun na yun. Basta meron tayong bomb shelter, medyo ligtas na tayo dyan. Medyo ligtas, ha? So, bomb shelter. At syempre, at the same time, yung traffic decongestion ng Metro Manila. So, habang na-decongest mo ang traffic, may ano yun, may tulong yun sa ating ekonomiya. At dahil nagkaroon tayo ng bomb shelter, security yun. So, ang resulta, underground subway system ang ginawa ni FPRRD. So, mga kababayan, napakaganda. Kung titingnan natin, ito dapat lang ang ginawa natin hanggang ngayon. Pero ang nangyari dito kay PBBM, economic security niya, air defense system. Pricey at inadequate. So, totoo lang, kahit magtanong ka sa armed forces, meron na ba kayo dyan? Alam nyo ba na ang unang binobomba ng Russia doon sa Ukraine ay ang combatants at ang mga tropa? So, meron na ba kayong air defenses? Just reminding you. Baka naman, sunod kayo ng sunod, mali-mali yung pinagagawa. So, short term, neutral, develop trust, delay conflict. So, gusto ni FPRRD na maging neutral lang si Pilipinas. Mag-develop ng trust among its neighbors dito sa Southeast Asia, and then delay conflict. No? Ma-delay yung gyera o anumang away. Dito naman sa short term, kay PBBM, yung Armed Forces Coast Guard parang bumibili lang panahon na parang buying time laban sa Chinese Coast Guard vessel swarming na nandyan sa West Philippine Sea. So sa medium term, yun ang lumalabas yun lang ginawa nyo So medium term, gusto ni FPRRD maghanda, i-equip ang Armed Forces and Coast Guard at ang lahat ng ating mga kasama na siguro kung si FPRRD pa, baka pati ang Filipino Guerrilla Forces at ang Reserve Force at ang mga laang kawal, no? So, protection at survivability, yun na yung subway system, no? At dito naman kay PBBM, involved fishermen at BIPAR with media in WPS. Nakita natin ito. Ito yung ginamit dati para ma-expose di umano. Okay naman. Pero bakit ngayon hindi na ninyo in-expose? Yun yung kaya lumalabas na palpak talaga yung inyong pinagagawa. Kasi ngayon kung kailangan naming malaman, hindi nyo na in-expose, wala ng media report, ng media blackout na kayo dyan sa West Philippine Sea. So, see that? So, anong ibig sabihin nun? Palpak. So, long term, ang gusto ni FPRRD become strong country, advanced and independent country. Pero dito ngayon kay BBM, nakita natin ang long term niya, comprehensive archipelagic defense concept, yung EDCA sites, yung EDCA, until the arrival of MDT forces. So, kung tutingnan mo, puro panggera. Wala talagang konkreto para sa atin. Kung gusto natin pumunta sa gera, sana pinuno na niya ang ating bansa ng air defense systems. Pero wala Nasaan? Yun yung problema. Anong gusto niyang gawin? Pabugbugin tayo, papulbusin tayo dito mula sa mga inchik? Kinakanti mo yung inchik, wala ang mga Chinese, hindi mo naman pala kaya depensahan ang iyong mamamayan. 119 million Pilipinos yan. Hindi yan basta-basta. So, ito, ang end state dito, ni FPRRD, previous administration, is protect the people and the state territory.
Si PBBM ngayon, ang kanyang current administration, lumalabas na nag-a-align lang ito sa West Timeline for War in the Pacific. Kaya tingnan nyo mabuti ha, hindi ko gawa-gawa yan. Yun yung mga ginagawa nila, kaya pinalabas natin ulit dito para makita nyo kung sino ba talaga, ano ba talaga, bakit nagagalit si Serdado. Dahil alam ni Serdado ito, kaya siya nagagalit. Ha? Yung pulis na ikaw siguro, marami ka na sigurong pera, kaya pag nagkagulo, baka makalipad ka lang palabas ng bansa. Paano yung wala? Isipin mo naman, hindi yung sarili mo lang. Sarili mo lang ambisyon at wag ganyan. MUP tayo, dapat doon tayo naka-align to protect the people and the state. So anong nangyari dyan? So etong kay FPRRD, Independent Foreign Policy yan. Dito kay PBBM mukhang dependent talaga. Ha? So dito kay FPRRD, Independent Strategic Geopolitical Direction, ginamitan ng military decision-making process. Dito sa lumalabas, dito kay PBBM, Dependent Geopolitical Direction, MDT Reliant. So nakita naman natin dyan. No? Dito kay FPRRD, napabagal nito ang slowdown, napabagal yung People's Liberation Army at Chinese Coast Guard aggression tactics, yung mga pagpupunta nila sa mga lugar na hindi napuntahan ng ating mga Coast Guard. So, at inaangkin nila yon. Dito naman kay PBBM na time, naging agresibo si China Yung diplomatic relations natin medyo windang. Etong economic relations natin ganun din. Ang security diyan sa West Philippines umakyat yung tension. So hindi tama yung mga ginawa. Sa klaro lang, palpak talaga tayo. So fiasco talaga 'yan. So dito sa kabila, dito kay FPRRD, delay Chinese Communist Party aggressive claim. Yung agresibong pag-angkin doon sa ating Philippines Exclusive Economic Zone for 6 years. Wala silang kinuha. Pero in 3 years dito kay PBBM, nawawalan tayo ng grip o hawak dito sa mahigit kalahati ng ating Exclusive Economic Zone. So, nakita nyo kung sino ang tama at mali. Hindi ko na sasabihin pa, hindi ko na explain. Nakita nyo naman na. So, eto mga kababayan, eto yung sinasabi natin sa bilateral talks, na-equip, no? Nakapag-prepare tayo at na-equip yung ating Armed Forces and Coast Guard sa panahon ni FPRRD. Nandiyan naman, nakikita nyo, kasama na yung subway system para sa ating bomb shelter. Dito naman sa assertive action ni PBBM, abay eto, US military bases in the Philippines. Pero anong nakuha natin mula dyan? Nawawala ang ating mga pera. Eto, Chinese Coast Guard, Philippine Navy class at Ayungin Shoal, etong sa gitna. Naputulan ng daliri yung ating magiting na tropa. Navy SEAL yan. So anong nangyari? Tingnan mo dito, 4 na Coast Guard di umano ay naka-stretcher ng inuwi dahil dehydrated, wala nang makain, wala nang tubig dahil nag-blockade yung Chinese Coast Guard. So kung titingnan mo, naghahanap kasi tayo ng gulo. Pwede naman pala sana kaibigan katulad yung ginawa ni former President Duterte. So anong ibig sabihin yan? 'Di ba? Ginagamit for political survival. What is that? So tanong lang tinatanong natin kasi kailangan nilang sagutin yan. Ito yung current situation diyan. Dapat sana meron tayong 200 nautical miles or 320 kilometers away from our island, yung ating exclusive economic zone. Ang Chinese Coast Guard sa Escroda Shoal is 135 kilometers na lang. So, ang lapit na. Ang problema kasi dyan, ang China is inaangkin ito. Ginagamit ang 9 dash line dati, ngayon 10 dash line. Hindi natin alam kung anong maaabot niyan. Baka hasta 100 o 1,000 dash line na ba yan? Dapat sana, nagkaroon din sila ng tinatawag natin, konting respeto dyan sa kanilang kapitbahay. Yun yung problema din ng China Pero hindi naman si China as a whole. Si Chinese Communist Party, Coast Guard at itong PLA. Dahil kung ang mga mamayan ng China, wala tayong problema. Dahil alam natin, hindi ganyan ang karamihan ng mga Chinese. Marami tayong Filipino-Chinese dito, tumulong sa atin, marami ding naging hero katulad ng pinakita natin kanina. No? Ayaw din nila sa patakaran ng Chinese Communist Party. So eto, sa nangyari dyan, eto, malapit na. So yan yung pinakita natin kanina mga kababayan. So yun yung sitwasyon doon sa West Philippine Sea. So wala talaga, pumalpak talaga tayo. So fiasco talaga yon. So tingnan nyo pa ito, ang external geopolitical landscape in Indo-Pacific, gainers versus losers. Sino-sino? So ang factors, international continental area effects to PH, effects to the Philippines, no? Sphere of influence, world. Pag si US, world yan. Dito si China, Asia Pacific.
dito sa regional ASEAN. At sa area, si Philippines dito sa West Philippine Sea. At ang effects nito is socio-economic. Pagdating sa security, si US superpower, si China superpower, si ASEAN, non-security alliance ito. Kaya si Pilipinas, developing armed forces pa lang ito. Kaya kung tutuusin, itong pakikigbagirian natin sa China, para lang tayong langaw na nakasakay sa superpower na US, na isang kalabaw. At gusto natin kalabanin ang ibang kalabaw. Sa tingin mo, mapasunod natin yung kalabaw na lumaban sa ibang kalabaw? Ay naku, baka gagamitin lang tayo na hindi sa oras niyan. Maging matalino naman. Kasi, ang laki talaga ng effects nito sa PH is disparity. Alliance. So kung makikita natin, si US, nandyan ang NATO at ang Quad. Dito sa China, nandyan si BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Sa regional, non-security alliance si ASEAN, kaya wala tayong aasahan. Sa area, nandito, syempre, ang ating MDT, Mutual Defense Treaty, which is fragile. Hindi naman natin kontrolado ang mga armas diyan sa EDCA sites at saka sa MDT. So ano ang ating depensa? Ano ang ating air defenses tulad ng Israel? Wala. Bakit natin ipipilit? So, tingnan mabuti, no? Fragile 'yan. Sa ngayon, kahit anong gawin nyo, kahit anong sabihin nyo diyan sa nagpapalakad ng mga bagay na yan, napaka-fragile po ng inyong ginawa. Sana may makukuha kayo dito, huwag kayong magalit. Sana kukunin nyo yung idea. Ambition. Anong ambisyon ni US? Ay hegemony yan. Si China, expansionism yan, kaya nga nag-expand siya. Sa regional, si ASEAN, neutral yan, at easy lang ang kanyang gusto. At dito rin, tayo rin, ganun din lang. Gusto lang nating depensahan ang ating exclusive economic zone. Pero, sa paraan na hindi tayo maging proxy ng kahit sino man. So, dahil doon, lumalabas na nagpa-proxy tayo, nagkaroon ng tensions. Tingnan yung panahon ni FPRRD, hindi tayo nagkaroon ng tensions doon. Interest. So, arms producer si US. Nagpo-produce ito ng mga armas, gumagawa ng mga armas at nagbibinta. Ganon din si China. Gumagawa din at nagbibinta ng armas. Si ASEAN, wala. Tayo, wala. Ano mangyari sa atin? Hindi pala tayo kikita dyan. So, ang mangyari sa atin, gagawin lang tayong target paper. Battleground para sa test and evaluation ng kanilang mga armas. So, yun lang talaga ang lalabas. So, sa resulta, gainer si US, si China gainer din, si ASEAN, tabla, deadlock. Tayo, loser. Bakit? Kung maging battleground tayo dito, ano bang mangyari sa atin? 119 Pilipinos tayo. Hayaan lang ba natin na ganyanin tayo ng mga politiko natin dyan? Tayo ang magsasuffer. Mga kababayan, war is a very big arms sales business. It is a very profitable business. Kung tutuusin, wala naman pala tayong kinalaman dyan. Wala naman tayong armas na binibinta. Hindi, loser lang naman pala tayo dyan. Wag na sana nating hayaan na maging target paper tayo dyan o battleground na maging test and evaluation ng kanilang mga armas. At alam naman natin na tayo ang loser at tayo magsasuffer, bakit kailangan pa nating ispasubo ang 119 million Pilipinos dyan? No? Mga kababayan, tanong natin sa armed forces at sa ating security forces. Sa Ukraine, ang unang binubomba ng Russia ay ang mga combatants o ang tropa ng armed forces of Ukraine. Ang tanong sa inyo dyan, sa armed forces at sa ating security forces, may mga air defense systems na ba kayo? May strike or counter-strike capabilities na ba kayo? Para maging patas man lang sana ang laban. Di ba? So kung wala, mag-isip-isip kayo. Huwag sunod ng sunod dyan sa inyong mga amo na mga politiko. Sasamahan ba tayo ni PBBM at mga politiko kung magkakagera? Baka lilipad lang yan papunta doon sa Bikini Island. Baka lang lilipad yan doon sa Bikini Island, mag-enjoy doon. Doon sila maglagay ng C3, Communications, Command and Control, samantalang tayo dito binubugbog ng kalaban. Kaya mag-isip-isip. No? Ito pa, yung pinakita natin, conflict war status on world stage, yung makikita nyo, 3 location yan. Nandyan yung sa taas, yung Europe, nandyan ang Middle East, at nandito sa Indo-Pacific. 3 yan. So sa 3 yan, ito yung, tingnan nyo yung column 5, yung involvement. No? Involvement ng US sa mga gera na yan. Ukraine, Israel, Ukraine, Israel, tapos Syria, nandyan yan, no? Burkina Faso, meron pa nga, South China Sea. So kung titingnan nyo, ang kinasasakutan ng US sa mga conflicts na yan, sa mga gulo-gulo na yan, is 6. At si China, 2. So, sa 2 involvement ni China dyan sa mga gulo-gulo na yan,
Dalawa lang pero walang actual war, walang gera. Nagirian lang. Pero sa US, sa 6 na kinasasungkutan niya, abay 3 doon may actual na gera. So anong ibig sabihin? Ang US forces ay masyadong overstretch na ito. Talagang masyado nang na-overstretch at ang supplies nila ay paubos na. Nauubos, siyempre. Hindi naman infinite yan eh. Si China, na-conserve niya ang kanyang forces at ang kanyang supply. Mga kababayan, alam ni President Trump yan dahil matalino yun eh. Kaya nga nagbabago siya, nagsishift siya nagkakaroon siya ng paradigm shift, nagkakaroon siya ng ibang estratehiya dito sa Indo-Pacific. Bakit? Alam niya, talo siya, talo rin ang China, talo rin tayo. Bakit hindi tayo mag-isip? Ha? So, ganun pala kung mismo ang US ay nagbago ng paradigm shift, bakit tayo namimilit? Eto, tingnan nyo. News ni Palki Sharma. Sinabi niya na nagkaroon ng 2-day routine unilateral exercise. It includes Antonio Luna Frigate and 2 other patrol ships operating in the Philippines Exclusive Economic Zone. The drills are being conducted to assert Manila's rights over the contested waters for South China Sea. So, before na makaupo si Trump, nung mag-usap lang si Harris at saka si PBBM, how many days ago, and then ngayon, nandyan yan, hindi pa nakaupo si Trump. Ano ba talaga? Gusto ba talaga nilang sabutahin yan? Ano bang nasa isip ng mga ito? Alam naman nila, pinakita natin na talagang hindi tama ang kanilang ginagawa, and why are they insisting it? Are they trying to sabotage something? Yun po mga kababayan ang ating isipin. Nalalagay po sa alanganin at peligro ang 119 Pilipinos para lang sa survival ng mga politiko natin. Tingnan natin mabuti. O tingnan nyo, tinanggal sa Security Council si Vice President Sara Duterte at ang mga former president. Bakit? Kung wala kang tinatago, bakit mo sila tanggalin? Bakit sila tanggalin kung walang tinatago? May niluluto at sabotahe lahat ang mga pinagagawang malamang. Bakit? Tinanggal yung mga dapat na makakaalam eh. Hindi sila naging transparent sa iba. So yun, kaya mga kababayan, kayong mga pumapabor kay BBM, baka pwede naman mag-isip-isip kayo. Hindi naman siguro kayo ganun katanga. Conflict lessons learned. Country adversary support resolve. Ukraine, Russia. Dito sa US support, tingnan nyo, ang sinuportahan ni US dyan is armaments and supplies doon kay Ukraine. Ang resulta, may limitations. Hindi nila maiputok ang mga long-range missiles doon sa loob ng Russia. At ang nangyari, nasira ang karamihan ng mga infrastructures and facilities ni Ukraine. So, sinong lugi? Di si Ukraine. Pangalawa, si Israel. Ang kalaban niya si Iran. Ang suporta ni US sa kanya is actual military. Bakit? Siyempre, si Israel, meron siyang air defense system capabilities, meron siyang strike and counter-strike capability. Pero marami pa rin naging damage sa kanya. So you see, may nananalo ba dyan sa gera? Wala. Pero si Israel, pati si US, nananalo. Bakit? Nakapagbibinta sila ng armas. Kahit anong masira dyan sa kanilang bansa, meron silang kinikita pang refurbish doon o pag-ayos ulit doon. Tayo meron ba? Si Ukraine meron ba? Wala. Kaya tayo ngayon magtutulad kay Ukraine. O Philippines, China. Ang pinag-asahan lang natin is EDCA at saka Mutual Defense Treaty. Anong mangyari sa atin dyan? Kontrolado ba natin si EDCA? Ang mga armas ni EDCA? Kontrolado ba natin ang mga equipment ni MDT? Hindi. So anong resulta? Di ba klarong distraction yan? So ang tanong, sabi nga dyan saying 1 is enough, 2 is too much, 3 is stupidity. Einstein, sabi niya, doing the same thing over and over again, expecting different result is stupidity. So ang tanong, ganon na ba talaga tayo katanga, mga Pilipino? Is that how stupid are we, mga Pilipinos? Ganon na ba? Kayo, mga sumusuporta dyan sa mga politiko na sa administrasyon. Ganon na ba kayo katanga? So yun ang tanong. Kaya eto, kinaklaro natin, si Sir Dado, tama ang kanyang pinaglalaban. Pero nag-aastang-askal yung mga taong nasa gobyerno. Socio-political situation. Kasalukuyang socio-political na sitwasyon sa ating bansa. Kung makikita nyo na yung democratic kleptocracy at saka political radicalism. Yung dalawa na yan, political parties, party list group, political dynasty, cronyism, oligarchy, elitism, drugs, hoarding, smuggling. Sa kabila naman, sa political radicalism, CPP, secessionist groups, NPA, NDF, BIFF, DITG, yung Dawla Islamiyah Terrorist Group, at ang private armed groups na mga politiko din yan at saka mga bad capitalists. So kung titingnan nyo sa gitna ang taxpayers and contributors, yung taxes natin at saka ang ating mga contributions ang winawaldas
at kinukulimbat ng mga democratic kleptocracy at political radicalism dito, mga kabayan. Anong gawin natin? Pabayaan na lang natin na ganun? Natatakot tayo sa mga batas na sinasabi nila when in fact these laws must have protected us, not them. So yun ang masaklap doon kasi sa takot at karuwagan natin at indecisiveness ng ibang mga leader natin at ng mga negosyante natin, ng mga religious leaders natin, and that is what happening to us. Anong sabi ni FPRRD? Ayan, no? 62.5 billion sa GSIS, 62 billion mula sa SSS, 62 billion mula sa Land Bank, 62 billion mula sa DBP. Nasaan ang mga yan? Yan ang nawawala. So, see that? Anong mangyari dyan? So, sino-sino nandiyan sa taxpayers? Religious sector, media, bloggers, entrepreneurs, business. Tayo lahat nandyan eh. Kasama pa nga dyan ang bureaucracy. COMELEC, COA, lahat yan. Armed Forces, Police, MUPs, Courts, LGUs, barangay employees, lahat yan kasama natin sa taxpayers and contributors. Yan naayon sa konstitusyon at laws. Subalit sa ating obserbasyon ngayon ay mukhang nandito na sila sa ilang democratic kleptocracy. Hindi naman nga sinasabing sila ang nagnanakaw. Pero, syempre matakot ang mga yan dahil, paano pag hindi kasi nahuran? Yun yung problema doon. So, the democratic kleptocracy is using the power of money to control our bureaucracy, armed forces, police, MUPs, courts, LGUs, and barangay employees. Halatang halata ang daming kabulastugan pero hindi tayo sinusuportahan ng armed forces at ng police. Mabuti nga ngayon, nagsalita na yung korte ng kataas-taasang hukuman. Salamat. At nagsalita sila patungkol doon sa COMELEC. So, ang power of money na yan, taxes natin at contributions natin. Diyos ko po, dahil lang ba sa takot and decisiveness natin, tuloy-tuloy lang magagawa sa atin yan? A day na tumatagal, bawat araw na tumatagal, na hindi natin naaayos ang mga bagay na ito, ay lalo tayong lulugmok dahil sa karuwagan at indecisiveness natin. Lalong-lalo na mga religious leaders, business sectors, mga retired na hindi nagkakaisa, problema niyong malaki. Mabuti pa si Sir Dado, FGF, meron tropa, meron mga kasama na buo, kahit walang pera, nagsusuportahan para protektahan country, ang country at ang ating mga pamilya. So, napakaganda ng kanyang layunin. Nasabi niya lang ang mga bagay na yon because that is out of dismay. Ay, desperation yon dahil una, ang dami niyong pinagagawang kabulastugan. And he is doing it within the ambit of his constitutional rights, the freedom of expressions. Ganun na ba talaga ka? Nako, kayo dyan sa gobyerno. Ewan ko ba, dahil siguro you want to please, gusto nyong i-please ang inyong mga amo, nagmumukha na kayong askal na parang attack dogs. Na askal na binihisan ng uniforme. Nako, mahiya naman kayo sana, no? Ito, napagod magtrabaho. Itong pinakita na natin to, yung tupad, akap na ginagawa dyan ng isang, ng Speaker of the House. Mahiya ka sa balat mo, ha? There will always be a time for reckoning. Walang forever, kaya pakatandaan nyo yan. The 3 factors for change: issues, organization, logistics. O tingnan nyo yung mga issues na yan. Ayaw ko nang basahin sa sobrang-sobra na talagang So, itong budget 2025, ang daming dyan, yung PhilHealth, yung AP modernization. So, marami na nagsasalita tungkol dito, hindi lang iisa. Sabi nga dito, what scares me most, sabi ni Conspiracy Mind, what scares me most is not the fact that the media is lying to us, is the fact that most of you believe them. At ang masaklap, itong media, kung nag-lie na nga, abay, wala na nagsasalita laban doon sa mga katiwalian. Mabuti nga nandyan si Sir Dado, gusto patang patahimikin itong mga aso na ito, mga askal na ito, mga attack dog. Huwag naman ganyan. Tandaan mo brother, kapatid, walang forever. Kaya huwag kang ganyan. This is our country. You pledge to protect the people and the state. Pero ngayon, ang ginagawa mo, pinoprotektahan mong amo mong mga tiwali. Kaya ingat-ingat ka, huwag ganyan. Okay, hindi yan forever. Hindi forever ka sa posisyon. Tingnan mo lang, hindi ka forever sa posisyon. So, isipin mo mabuti. May time ka pa. So, eto mga kababayan, kung makikita natin, dapat magkaisa talaga. We are calling on the religious sector, yung mga leaders, academics, entrepreneurs, business sector, OFWs, employees, retired, farmers, IPO, self-employed, media bloggers. Pagtulungan natin ayusin ang ating bansa. No? Tayo lang ang makakaayos nito. Wala nang iba. So, sana magkaroon tayo ng taxpayers and contributors sa organization para
maprotektahan naman natin ang bureaucracy, armed forces, police, MUP, courts, LGUs, barangay employees. Kasi sa ngayon, hindi talaga, kasi watak-watak tayo eh. Kaya mismo ang armed forces, police, bureaucracy, courts, LGUs, and employees, takot doon sa democratic bureaucracy. Why? Because we are afraid na pakita kayo na hindi united at indecisive. So we must be united and be decisive para makuha natin ulit ang ating mga bureaucracy at ang armed forces at ang courts, LGUs at barangay employees papunta dito sa atin ayon sa ating saligang batas at mga batas. So sana nagkaintindihan tayo dito, no? So yan po mga kababayan, what should be done? So yun yung ating dapat gawin. Kasi dito, tingnan natin ulit ang Filipino Guerrilla Forces, no? Pinakita na natin kanina, napakagandang adikain ito. So, ang inaano natin, kung pwede maging bahagi ng pagbabago na nais nating makita sa ating bansa, mga kababayan. Gusto natin, puro tayo dayamudong, puro tayo bagulbol, puro tayo reklamo dito and then. Pero wala tayong ginawa na hindi tayo nakikibahagi, hindi tayo nagjo-join para sa pagbabago. So maging bahagi ng pagbabago na nais nating makita sa ating bansa. Instead na puro lang tayo, okay na yan, tapos naghintay ka para kang pasahero lagi. Huwag naman ganyan. Dahil kung hindi tayo ang gagawa, sino ang gagawa niyan? Kung hindi tayo, sino? Mga kababayan, at kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa? Kung kailan wala na tayong magagawa kasi nandyan na yung gera, nandyan na lahat. Habang may magagawa pa tayo, ayusin na natin ito. Again, Filipino Guerrilla Forces. Nandyan si Pinoy Survivor, General Dado. Mabuhay ka, Sir Dado. Makabayan and Informative Channel, General Bukay. Ito po si Ranger Kidlat. At nandyan si number ni Commander Regis Soco ng FGF, 0926-023-7227. So kung gusto nyo dito sa ating bansa na gustong mag-join upang ipaglaban o ang ating mga pamilya, ito po yon si Commander Regis Soco. Again, Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers, Detailed Analysis, Observation, Assessment, Freedom of Expression, Freedom from Oppression. FGF and PPNSC is our last and only hope to protect our citizens. Mabuhay po ang Filipino Guerrilla Forces. Mabuhay po ang ating mga OFWs. Mabuhay po ang ating mga simbahan, ang ating mga negosyante, ang lahat ng ating mga kabayan, at mabuhay po ang Republika ng Pilipinas.